Maugong ang balitang tumalon sa ranking ang ating bansa pagdating sa competitiveness. Napapanahong makausap natin ng dating kalihim ng finance na si Ginoong Roberto de Ocampo para sa kanyang saloobin sa development na ito. Magandang tanghali po, Secretary Ocampo. Si Kirby po ito, kasama ko po si Sandro at si Habiba. Magandang hapon na Ferdy at magandang hapon sa inyo mga tagapakinig. Opo, Secretary, paano po, para po sa inyo, ano po yung kahulugan o significance po ng pagtaas po ng ranking ng competitiveness ng ating bansa? Unang-una, siguro hindi nababalita ng nakakarami na nung nagsimula ang Administrasyong Aquino, ang ranking ng Pilipinas ay 85, number 85. Pagkatapos ng isang taon, umangat ng 10 places, naging 75. Ngayon, pagkatapos ng pangalawang taon, umangat pa ng another 10, kaya nasa 65 na tayo ngayon. At sa nakaraang taon, nangungunang Vietnam sa atin, ngayon, nilampasan natin. At mukhang ang kahulugan nito ay lumakas ang tiwala ng international community sa pamamahala at good governance ng Aquino administration na siyang nagdunga naman ng mas malakas na andar ng ating ekonomiya. Secretary, sa ganito pong usapin, ano po yung kahulugan nito sa mga negosyo at investment po dito sa ating bansa? Alam niyo po, tinitignan ng buong mundo ang iba't ibang bansa dito sa rehiyon kung saan sila mag-i-invest. At siguro naman, ilalagay nila ang kanilang investment dun sa mga bansa na nakikita nilang mas matatag at mas may oportunidad upang magkaroon sila ng masaganang business. Sa ganun, kung tayo katulad ng dati, nangungulilat pa, siyempre, iiwasan tayo ng mga investor. Pag nakikita naman nila na sa kasalukuyan, umaangat ang ekonomiya at mukhang itong ekonomiyang sa lakas ng andar ng tinatawag na economic growth, ay parang number 2 lang sa China. Sa palagay ko, makikita natin kung hindi unti-unti, mas madali pa na papasok ang mga investor at kung nangyari naman ito, magkakaroon tayo ng mas madaming employment at jobs at lalo pangaangat ang ating ekonomiya. Yun sana ang mangyari upang pag taon-taon, lalo pang gaganda ang ranking ng Pilipinas. Opo, meron po bang epekto rin ito sa mga ordinaryong mamamayan, Secretary? Siyempre naman, kasasabi ko lang, na kapag nagkaroon ng kumpiyansa mga business community, mga investor, magkakaroon tayo ng mga jobs. Ngayon, pag nagkaroon tayo ng mga opportunity ng mga jobs, ang ating mga pagkaraniwang mamamayan ay magkakaroon na ng hanap buhay ng mas marami at siguro mas konti sa kanila ang mag-iisip na kailangan nilang umalis ng bansa upang magkaroon ng hanap buhay. Opo, ano po ba yung mga factors po na nakakapagpapaganda po ng competitiveness ng isang bansa? Pwede po bang pakibahagi niyo po sa amin? Una dyan ang good governance. Kapag nakikita ng mga bansa na yung administrasyon ay puro korupsyon at hindi mo maasahan, yan ang una, bakit sila pupunta sa isang bansa na corrupt? Pangalawa, tinitignan din nila ang quality ng ating workforce. Nangangahulugan that meron tayong good levels of skills, marunong tayo ng transaksyong internasyonal. Pangatlo dyan, titignan din nila yung level ng ating infrastruktura. Na ngayon, sa tatlong yan, ang sinasabi ng World Economic Report ay mukhang maganda ang angat natin sa dalawang unang binanggit ko. At kailangan natin ng mas malakas pa na improvement pagdating sa infrastructure. Magandang hapon po, Mr. Robert De Ocampo. Si Sandro Hermoso po to. Okay, Sandro. Salamat at magandang hapon sa inyo. Ako, matatanong ko lang po, tingin niyo po ba may kinalaman po yung sinasabi po ni Pangulong Aquinong batuwid na daan, kaya po nagiging mas okay yung competitiveness ng ating bansa? Siyempre naman, alam mo, ng mga panahon na ang pananaw sa atin ay napakalakas ng korupsyon. Unang-una, nangyayari dyan ang malaking
salapi o kayamanan ng bansa, imbis na pumunta sa ginhawa ng mamamayan, ay pumupunta sa bulsa ng ilan. Pangalawa, kapag ang mga investor bago makasimula ng investment ay kailangan kumapit pa sa mga malalakas, mga kamag-anak, etc. Wala rin nangyayari. Kaya talagang mahalaga ang good governance at ang tawag nga ni Pangulong Aquino dito ay matuwid na daan. Dapat lahat tayo, Sabi nga niya, hindi naman maaari na ang gobyerno lang ang gagawa nito. Tayo lahat ng mga mamamayan. Kasi alam mo naman ang korupsyon, sabi nila two-way street yan. Walang magiging korap kung wala rin nangungurap. Opo. Meron po kasi 'di bang tinatawag na 12 pillars na basis po ng competitiveness na to. Tapos sa 12 pillars po na yun, mukhang lahat naman po tumaas yung ranking ng Philippines. Kaso lang po yung education po, doon daw medyo bumaba. Ano po kaya yung reason kung bakit nangyari to? And paano po magagawa ng paraan to para mataas po ulit? Sa palagay ko, nangyari yan kasi unang-una, yung ating bagong educational system ay hindi pa na-introduce nung ginagawa yung rankings na yan. Pangalawa, nakakaroon pa rin tayo ng problema na shortage ng mga classroom. At sa palagay ko, pangatlo, nakita rin ng iba na pagdating sa science and technology at English proficiency, medyo kailangan pa natin palakasan yan. Ngayon, ang nakikita natin ay introduce itong K-12 at nagtatayo ng mas madaming classroom at nagbibigay ngayon ng emphasis sa English language education dahil nakikita nyo na ang isang lumalakas na business ay ating call centers, back office processing at nangangailangan English dyan at nangangailangan din dyan ang science and technology. Mr. Secretary, huling katanungan na lang po. Sinasabi pong umangat sa ranking ang Pilipinas sa buong mundo pero tila po nakaungos pa rin ang iba pa pong bansa sa ASEAN countries. Bakit po kaya ganito? Tsaka ano po kaya yung maaring maipayo natin sa ating finance sa sector para po mapataas pa or hindi man mapanatili po yung pwestong ito? Alam mo, matutumas ang ranking natin. Hindi naman natin maaaring sabihin na pwede na tayong tawag ba dyan, magkampante na lang. Hindi naman sinabi ko sa pagtaas ng ranking na okay na lahat. Ang importante ay makita natin na hindi pa ganito kataas dapat ang Pilipinas sapagkat nangunguna pa rin sa atin ang bansang katulad ng Indonesia at napakalayo ng ranking ng napakaliit na bansa na Singapore. Madami pa tayong kailangan gawin. Kaya ang importanteng tignan ngayon ay yung mga ginawa nating wasto katulad ng matuwid na daan ay pagpatuloy natin. Yung mga ibang kahinaan na puna ng ranking katulad ni infrastructure, education, ay pagpatuloy nating palakasin. At sa lahat ng ating mamamayan, ang sabi nga sa English, let us emphasize the good instead of always na lang criticizing the bad. Alright, maraming salamat po si former Secretary Roberto De Ocampo para po sa ibinigay niyo pong oras sa amin. Maraming po salamat sa inyo.